Ang gutom ni Aling Rosa, simula ng kababalaghan. Sa bayan ng San Gabriel, may isang matandang babae na kilala bilang si Aling Rosa. Tahimik siya, matipid sa salita at bihira lumabas ng bahay. Noon, isa siyang mahusay na hilot at manggagamot, pero simula nang mamatay ang kanyang anak na sanggol sa hindi maipaliwanag na sakit, tuluyan siyang nag-iba. Nagsara ng pinto, nawala sa simbahan. Hindi na rin tumanggap ng pasyente. Sa paglipas ng panahon, bumagsak ang katawan ni Aling Rosa. Lumubog ang kanyang mga mata, pumayat ng husto at halos hindi na makalakad. Pero isang bagay ang napapansin ng mga kapitbahay. Buhay pa rin siya kahit halos hindi na siya bumibili ng pagkain. Hanggang sa may mga alingas-ngas na mga buntis daw ang nawawala sa kanilang lugar. Una, isang dalagang nagdadalang tao mula sa kabilang baryo. Sumunod, isang may bahay na 8 buwan ng buntis. Pare-pareho silang nawawala isang araw bago ang kabilugan ng buwan. Ang buntis na dumating si Mira, isang buntis mula Maynila na nagsabing gusto lang niyang magbakasyon sa probinsya habang nag-aabang ng anak. Nakikituloy siya sa tiyahin niyang si Aling Nida na kapitbahay ni Aling Rosa. Mabait si Mira, masayahin, at kahit buntis ay aktibo pa rin sa paglalakad sa palengke at simbahan. Isang gabi, habang sila ni Aling Nida ay nagkukuwentuhan sa teres, napansin nila ang bintana ni Aling Rosa na bahagyang nakabukas. Isang maputlang mukha ang dumungaw. Walang ekspresyon, nakatitig lamang kay Mira. "Ba't parang kilala niya ako?" tanong ni Mira. Ngunit si Aling Nida ay hindi na sumagot. Ang totoo, matagal na niyang iniwasang banggitin ang pangalan ni Aling Rosa. May kutob siya. Ang gutom kinabukasan, may nakita si Mira sa harap ng pinto. Isang durog na itlog na itim ang loob at isang pirasong tela na may bahid ng dugo. Ipinakita niya ito kay Aling Nida na agad sinabihan siyang huwag nang lumabas ng bahay kapag sumapit ang 2:00 ng gabi. Ngunit ng gabing iyon, nakaramdam si Mira ng matinding sakit sa tiyan. Parang may humihila sa kanyang sinapupunan. Napabangon siya at naupo sa kama. Noon niya napansin na bukas ang bintana. Sa dilim ng gabi mula sa bubong ay bumaba ang isang nilalang na lumilipad. May pakpak na parang paniki, mata na pula at katawan na kalahating tao lamang. Tila may mahaba itong dila na lumalawit at lumulutang-lutang sa ere. Napahiyaw si Mira. Bumangon si Aling Nida at isinaboy ang bawang at asin sabay dasal. Tumili ang nilalang at tumakas papalayo. Pag-uwi nila kinabukasan mula sa ospital, dinala nila ang albularyong si Mang Tomas. At doon nila nalaman ang katotohanan, ang lihim ni Aling Rosa. Si Aling Rosa raw ay hindi ordinaryong manananggal. Siya'y isang uri ng laman kaluluwa. Isang nilalang na dapat kumain ng sanggol tuwing kabilugan ng buwan upang manatiling buhay. Lahat ng kaluluwa ng mga sanggol na kanyang nakuha ay nakakulong sa kanyang bahay, sa anyo ng mga laruan na umiiyak sa 10 oras ng gabi. Napag-alaman din na si Rosa ay hindi papatay, pero ang kanyang katawan ay halos wala ng buhay. Pinananatili lamang ng mga kaluluwang kinain niya. Ang kanyang gutom ay hindi basta pisikal, ito'y kaluluwa ng mga sanggol ang kanyang kinakalakal upang manatili sa mundo ng buhay. Pagtatapos sa tulong ni Mang Tomas at mga taga-baryo, sinunog nila ang bahay ni Aling Rosa habang siya'y natutulog sa araw. Ngunit wala silang natagpuang bangkay. Ang kwarto niya ay puno ng lumang baby clothes, umiiyak na laruan, at isang malaking altar na puno ng larawan ng mga sanggol. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, sa mga lugar na malapit sa palayan, may babaeng palutang-lutang sa hangin, humahagulgol at bulong daw ng bulong. "Gutom pa ako,